A, I, U. A, I, U. Let's talk about these two vowels. What are the difference? Kung ano yung pagkakaiba nung dalawang to. So tara, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's video we will talk about these two types of Arabic vowels. Itong mga vowel na to, ito yung tinatawag nating short and long vowel. Sa lingwaheng Arabic, ganito yung itsura ng kanilang short and long vowel. May two type or two class ng vowel. Katulad ng nasa larawan, ang tinatawag nilang vowel symbol at saka ang vowel letter. Napakadali lang i-identify ang mga short or long vowel sa Arabic language. Bukod sa tono nito, makikita mo rin sa mga klase or forma, itsura nung vowel. Katulad na lang yan, sinatawag nilang vowel symbol. Pag sinabing vowel symbol, ito ay ang tinatawag nating short vowel. Ang vowel na ito ay naglalaman o humihigit ng tatlong vowel. So maraming vowel symbol na nagagamit. Di tulad ng long vowel na tatlong klase lang ang meron siya. Ang alif, waw at saka ang ya na tinatawag nating vowel letter. Ngayon, pag-uusapan natin ang kanilang mga tono. Okay, short vowel. Sa term na short, maikli. So, iiklian mo lang yung pagbabasa sa kanya. Iiklian mo lang yung tono nung letra. Halimbawa itong A. A, pag short. Pag long, A. Pag short, A. Pag long, A. Ngayon, sa I naman tayo. I, pag short. Pag long, I. U, pag short. Pag long, U. Okay, sabayan mo ako. Pag short, U. Pag long, U. Okay, magbibigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, pag sinabi kong Sarah, Sarah. Pakinggan mo ng maayos ha. Sarah, Sarah. So, paano ko siya sinabi? Sarah. So, paano natin siya isusulat? Ano yung first letter natin? Ang first letter natin ay S, na ang ibig sabihin, pag sinulat natin sa Arabic ay letrang sin or sa. Ngayon, sa consonant S, ano yung vowel na nakakonect sa kanya? Short or long vowel ba? So, ano yung letter A or letter A na nakakonect sa kay letter S? Long vowel ba yan or short vowel? So, pakinggan nyo. Sa, Sarah, Sarah. Yes, it is a long vowel. Ito ay long vowel. Dahil nga, napahaba natin yung sa, and then, tsaka tayo nag-proceed sa ra. Ngayon, proceed naman tayo sa R na may kasamang A vowel na tumutunog ng ra. Ngayon, ano yung A na kasama ni R? It is a long vowel or a short vowel. Kung sa tingin mo, napataas mo yung boses mo, then napababa mo siya, ito ay long vowel. Kung sa tingin mo, mas bumaba pa yung tono ng boses mo, ito ay short vowel. So, paano natin i-pronounce si ra? Ito ba ay ra or ito ay ra? Ito ay ra or ra? Ngayon, balikan natin yung first letter natin na letrang S. May kasamang long vowel na A. Sarah, Sarah. Dahil nga dumiretso tayo, ra. So, mababa lang yung pagbasa natin. Ito ay short vowel. Ang ibig sabihin ay lalagyan natin siya ng hindi vowel letter, kundi vowel symbol na A, which is fatha. At ang huling letra ay ang letter H. Sa Arabic ay letrang H. Dahil nga consonant siya at wala siyang vowel, hindi natin siya lagyan ng vowel. Pwede mo rin siyang lagyan ng vowel symbol na sukun. Pero optional lang yon, nalalagyan natin siya ng sukun. Kasi automatic naman yan siya na nasa huling letra siya ng salita, automatic na yan siya na silent. Kasi wala siyang kasamang ibang vowel. Naway may natutunan kayo sa video ito. Kung nakatulong sa iyo ang video ito, i-save at i-share mo para makatulong din sa iba.
Shukran, uma salama.